Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa kabalan sa Mall of Asia kumain ng pananghalian sina Teresa at Wendell. Eat all you can ang restaurant na iyon, kaya pareho silang busog na busog. Masaya ang pakiramdam ni Teresa. Gusto nga niya mainis sa kanyang sarili dahil sa kaligayahang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Medyo nakokonsensya siya. Naisip kasi niya si Winston. Naisip din niya ang maaring sabihin ni na Tito Wilfred at Tita Gina kapag nalaman ng mga itong sumama siya kay Wendell na lumabas. Pero mabilis sumagot ang isang bahagi ng kanyang isip. Walang masama sa ginawa niya. Friendly date lamang ang lakad nila ni Wendell. Saka gusto lamang niya magsaya. Nilalamon ng kalungkutan ng kanyang puso kapag nasa bahay siya. Tama si Wendell, para hindi normal ang kanyang buhay. Graduate siya ng 4 na taong kurso pero hindi naman niya nagagamit ang pinag-aralan niya. Ang sabi kasi ni Tito Wilfred, kapag nagpakasal na raw sila ni Winston ay kakailanganin nito ang isang full-time wife. Malaki naman daw ang income na pamilya nito sa mga investments accounts na mga ito sa bangko at iba't ibang kumpanya kaya hindi na niya kailangan magtrabaho. Truly, her life was manipulated by the couple but she should not feel any regret. Kung hindi dahil sa mga ito, ay hindi siya magkakaroon ng magandang buhay. Want to watch a movie? Biglang tanong ni Wendell nang palabas na sila ng kabalin. Bigla ang pagsasal ng tibok ng kanyang puso. Ha? Medyo late na yata. Baka nasa bahay na si Winston. Tumawa ito. Iyan ba ang totoong rason? O ayaw mo lang talagang sumama sa akin? I'm sure, wala pa sila roon. Kung nag-aalala ka, pwede kong tawagan si Winston at sabihin sa kanya na kasama kita. Hindi mo ba siya tinawagan kanina bago tayo umalis? Umiling siya. I don't usually call him up. Alam ko kasing kapag nasa labas siya, ay may kausap siya palagi. Kung hindi nagpe-preach, may meeting, siya lang tumatawag sa akin. Umiling-iling ito. Hindi naman sa ayaw kong sumama. Kaya lang, talagang hindi ko gustong manood ng sine ngayon. Paliwanag niya sa pag-aalalang baka ma-offend ito. Alright, but let's just walk for a while. Masyado tayong maraming nakain. Pumayag naman siya. Habang nag-iikot sila sa MOA, ay kwento ng kwento ito. Nabalitaan mo bang pagsabog ng MOA dati? Tanong nito. Magkaagapay sila habang naglalakad. Oo, kawawa nga mga namatay at saktan. Nandito ako nung mangyari yun. Kumakain ako sa restaurant, malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. I was a bit hurt then. Natalsikan ako ng bubog na nabasag na salamin. Ha? Bakit hindi namin nalaman? You didn't tell us. No need. I brought myself to the hospital. Huminto siya sa paglalakad at humarap dito. Huminto rin ito. Bakit nga pala hindi mo man lang sinabi sa amin? Kami ang pamilya mo. Bahagyang tumawa ito. I know what my parents would say. Baka sabihin nila na nangyari sa akin iyon dahil hindi ako nagdadasal. Nasa halip na nagwo-worship ako, nagpapakasarap ako sa buhay. Wendell, humakbang ito. Just kidding. Ayoko mag-alala sila. Anyway, it wasn't that serious. Nung gusto akong kuhanan ng komento ng media dahil nakita nila nagdurugo ang noo at braso ko, ay tumakbo na ako sa kotse ko. Nagpahinga siya ng malalim. Ibang-iba talaga ito kay Winston. Inikot nila ang buong MOA. Pati ang bagong renovate na isang bahagi ng MOA ay pinuntahan nila. Nang mapadaan sila sa isang book exhibit sa atrium, ay bumili siya ng libro. She chose 3 Sandra Brown novels. Puro hardbound iyon. Sinundan siya ni Wendell sa counter at ito ang nagbayad ng mga libro. Hindi na siya nakatanggi. Ito na rin ang nagbitbit ng mga iyon. Napansin kong puro romance ang binili mong libro. Nagbabasa ka ng mga ito? Tanong nito habang naglalakad sila. Bahagya pa nitong itinaas ang plastic na bag na may lamang mga libro. Oo naman, favorite ko talaga si Sandra Brown. Madala nga kasi ako makapunta sa bookstore, kaya kapag nakakita ko, bumibili na ako ng marami. Akala ko, Biblia lang ang binabasa mo. Natawa siya. Sobra ka naman. You really think we are all abnormal in the house?
Tumawa rin ito. At least ngayon, nalaman ko may ginagawa ka rin pala normal. I'm not saying reading the Bible is abnormal. I hope you know na iniisip kong abnormal na pangyayari sa bahay ay ang napakadal na sitwasyon na hindi ko matagalan kung doon ako titira. Ninitian na lamang niya ang komento nito. Wala siyang planong i-rebut ang sinabi nito dahil opinion nito iyon. Nang mapadaan sila sa activity area, ay huminto ito sa tapat ng isang pearl shake stand. Anong gusto ng flavor mo? Tanong nito, sabay kindat sa kanya. Ngumiti siya bago tumingin sa listahan na nakadikit sa harap ng stand. Matagal-tagal na panahon rin hindi siya nakakainom niyon. Paborito pa naman niya iyon. I want buko pandan. Paborito ko iyon. Talaga? Iyon din ang paborito kong flavor. At saka melon. Pati melon. Nagkatawanan sila. Nagkasabay kasi sila sa pagsasalita. Pati ang tendera ay tila nasiyahan sa kanila. Anong size ang kaya mo ubusin at ilan? Tanong ni Wendell. Medium lang at isa lang. Sagot niya. Extra pearls? Yes please. Maya-maya pa ay naglalakad na ulit sila. Pareho silang may hawak na baso ng pearl shake sa kamay. Nagmuni-muni siya. She had never experienced doing that thing with Winston. Ang maglakad-lakad sa mall habang umiinom ng pearl shake. She was fond of reading romantic novels, kaya naman kahit paano ay naghahanap siya ng mga romantic moments sa relasyon nila ni Winston. Simple lang naman ang gusto niya, ang maiparamdam ni Winston na mahal siya nito sa mga simpleng gestures. Ang mga simpleng gestures lang na ginagawa ni Winston sa kanya ay ang pag-akbay, pagpisa sa kanya kamay, at magaang paghalik sa mga labi niya. Those were very normal things lovers did. Bakit ibang nararamdaman niya sa ipinapakita ni Wendell sa kanya ng mga sandaling iyon? He had his own way of caring for a woman. Why did she feel very affected by the gestures he was showing her? Ni hindi naman nakakadaiti ang mga balat nila pero kinikilig siya sa presensya nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi niya dapat ipinagkukumpara sina Winston at Wendell. Hindi tumanggi si Wendell na magaya na siyang umuwi. Habang nagmamaneho ito, ay panay pa rin na pakikipag-usap nito sa kanya. Walang tigil siya kakatawa. Napapatawa siya nito kahit napaka-corny ng joke nito. Alas 7 na ng gabi nang dumating si Winston. Nagpasalamat sa Teresa na nagkaroon sila ni Winston ng pagkakataon na magkasarilan. Naabutan niya ito nag-iisa sa study pagkatapos sila maghapunan. Napagod daw sina Tito Wilfred at Tita Gina kaya nagpahinga ng maaga ayon kay Nita na makausap niya ito kanina. May sinusulat na kung ano sa Winston nang mapasukan niya ito sa study. Nakaupo ito sa swivel chair sa likod ng malapad na desk. Agad nang nginitian siya nito at sinanyasa na lumapit dito. Lumapit naman siya pero sa halip sa guest chair siya umupo ay umikot siya at niyakap si Winston mula sa likuran nito. Kanina pa niya gustong kausapin ito. Hinagka niya ang buhok nito at iniyapos ang kanyang braso sa leeg nito. She was a romantic, and now was the right time to be romantic. Kung gusto niya maiiwas sa kapahamakan si Winston, kailangan na niyang simulan ang sinabi ni Wendell na pagseseduce dito. I miss you, bulong niya dito. Tumikhim ito bago marahas kinalas nito mga kamay niya na kayakap dito. Ramdam na ramdam niya ang pag-iwas nito. Humarap ito sa kanya habang hawak na mahigpit ang kanyang mga kamay. I miss you too. Dinala nito ang mga kamay niya sa bibig nito at masuyong hinagka ng mga iyon. Pasensya ka na, hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kanina. Napalunok siya. Nagsorry na ito sa kanya pagdating dito. Sinabi na rin niya kumain sila ni Wendell ng tanghalian sa labas. Nagtuwa naman ito. Mabuti naman daw at nagkakasundo sila. Sinabi pa nito na baka sakaling siya raw ang makakaakit kay Wendell patungo sa Diyos. Sinagot naman niya iyon na naniniwala naman si Wendell sa Diyos. Tumayo si Winston. Iginiya siya nito patungo sa couch. Hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Problem? It's not really a problem. Look at me. Utos nito. Tumingin naman siya rito. What is it? I'm scared. Huwag ka na kayang tumuloy sa basilan. Bumuntong hininga ito. Napag-usapan na natin ito. Umiling siya. Hindi pa natin napag-uusapan ito. Hindi mo ako tinatanong kung payag ako na umalis ka. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Alam mo mga tungkulin ko. Kung mahal mo ako, hindi ka tutuloy. Natatakot talaga ako. Nag-iinit ang mga sulok ng kanyang mga mata. Look, God is there.
Nag-iwas siya ng tingin. Suko na talaga siya. Bakit ba kailangan pa niya kausapin ito tungkol doon? Alam naman niya na kung saan hahantong ang ganoong klase ng usapan. Hinawakan ulit nito ang kanyang mga kamay at pinisal ang mga iyon. Alam kong naiintindihan mo ko. Magpapakasal na tayo pagkatapos sa misyong ito. Paano kung pagkatapos sa misyon ito, ay may panibagong misyon na dumating? Tapos meron pa ulit. Trust me. Trust God. You know I trust you. Pero hindi mo may aalis sa akin na mag-alala. Alam ko yun. Pero sabi ko naman sa'yo, walang mangyayari sa akin. She surrendered her case. We will only have tonight and tomorrow. Aalis ka na sa Makalawa. Pwede ba magsama naman tayo na matagal-tagal? Hinaplos nito ang braso niya. May mahalaga pa kaming i-discuss ni Papa bukas. Nagpahanda ulit si Mama na espesyal na hapunan bukas, pero maglalaan ako ng oras para sa ating dalawa. Tumango na lamang siya. Suko na talaga siya. Malabong sinasabi ni Wendell. Siya nga pala, nagbilin ako kay Kuya na dalaw-dalawin ka rito, lalo na kapag wala sina Papa at Mama, para naman hindi ka mainip habang wala ako. Magka-vibes naman kayo eh. Hindi siya sumagot. Sa halip ay nagpaalam na siya dito. Ayaw niyang abalahin ito sa importanteng ginagawa nito. Hungkag ang kanyang pakiramdam kapag naglalakad siya sa pasilyo. Sa lanay siya nagtuloy. Naupo siya sa wooden bench doon. Nang naroroon na siya, ay hindi niya napagilyang mapaluha. Ahem! Napaangat siya ng tingin dahil sa tikhim na iyon. Si Wendell ang nakita niya. Pinahid niya ang mga luha niya. Umupo ito sa tabi niya. Sinabi ko nang ayoko nakikita kang umiiyak. Bakit na naman? Garalgal ang tinig niya nang sumagot. Kinausap ko na si Winston. Ayaw niya talaga magpapigil. Kinausap mo lang siya. Lumunok siya. Kung yung sinabi mong pagsaseduce ang sagot, talaga napaka-imposible. Sinubukan mo? Sort of. Pero umiwas siya. You still have 2 nights. Umiling siya. I give up. Don't give up, please. Kapag natuloy si Winston sa basilan, para siyang may sakit na nakakonfine sa ICU. You know what I mean? He has a 50-50 chance of survival. Susugod siya sa puso ng gyera. Lumunok ulit siya. Hindi na siya nagsalita. Kinausap nga pala ako ni Winston. Ang sabi niya, dalaw-dalawin daw kita habang wala siya. I tried to dissuade him, but he wouldn't let me. Ganun talaga siya. Gaya ng sabi ko, hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo hanggang bukas. I doubt it. Do the higher level of seducing. Napatingin siya rito. She found his face serious, but she saw a bit of hesitation in his eyes. Baka napipilitan din ito ipagdiktikan sa kanya ang imposibleng bagay na iyon para sa kaligtasan ni Winston. Come on, Teresa. You're of age. I know you understand what I'm saying. Try to stop Winston at all cost dahil kapag hindi mo nagawa iyon, ako ang kikilos. Anong gagawin mo? Ipapadukot ko siya huwag lamang siya matuloy sa basilan. Itatago ko siya hanggang sa ma-realize niya ang kagaguhan niya. You're kidding, right? Tumawa ito. Of course, I'm just kidding. Pero kapag hindi mo nagawang suggestion ko, I might as well consider that joke. Sabi nito. Gustuhin ko man, kilala ko ang kapatid mo. Siya ang tipong masyado magalang sa babae, lalo na sa akin. Isang pagak na tawang pinakawalan nito. Tinitigan siya nito. Kung may lahi lang kaming silahis, iisipin kong silahis si Winston. Sa ganda ng girlfriend niya, nagagawa niya yung tanggihan. To think na magkasama kayo sa bahay? Jeez, what is he doing with his life? He doesn't realize what he's missing and what he's losing. Nag-init ang kanyang mga pisngi. She knew how brutal Wendell could be. Hindi siya sanay sa mga ganoong usapan. Tumingin na lamang siya sa ibang direksyon para makaiwas sa mata nito. Nakahalata naman ito. I'm sorry. Masyado yata akong brutal magsalita. Hindi siya kumibo. Are you mad at me? Hindi. Hindi? Galit ka eh. Hindi lang ako sanay sa ganitong usapan. Alam ko. Kaya nga nagsasorry ako. Umiti na siya. Wala yun. Dapat, naiintindihan din kita kasi hindi ka naman nakatira dito. Iba ang mundong ginagalawan mo. I like you. I really like you, Teresa. Ang bilis mo magpatawad. Saan ba ako makakakita ng babaeng katulad mo? Lalo nag-init ang kanyang mga pisngi dahil sa sinabi nito. Napakislot din iyon sa kanyang puso.
Pinilit niya maging kaswal ang pakikipagkwentuhan dito at kailanman ay hindi niya pwedeng pahalatang naaalarma siya sa presensya nito. Naguguluhan na rin siya sa kanyang sarili. Pagkalipas pa ng ilang minuto ay nagpaalam na siya dito. Lumalalim ng gabi. Isa pa, hindi man walang abnormal na pitig ng kanyang puso. Panay ang buntong hininga ni Wendell. May 15 minuto na siya nag-iisa sa lanay. Samot-saring bagay ang pumapasok sa kanyang isip. Kasama roon ang kanyang mga magulang at kaligtasan ni Winston sa patutunguhan nito. Kahit hindi siya madaling tao, ay nagawa niya humingi ng tulong sa Diyos para iligtas ito kung talagang hindi ito mapapapigil. Pero higit na nagpapagulo sa kanyang isip ay ang tumitinding damdamin niya para kay Teresa. Habang pinipigil niya iyon, ay tila lalo naman nag-uumalpas iyon. Hindi tamang nararamdaman niya. Baka tuluyan na siya mabulid sa impyerno kapag patuloy siya nag-isip na kung ano-ano tungkol kay Teresa. Pero amanado siya na hihirapan siyang kontrolin ang kanyang damdamin. Dinukot niya ang kahan ng sigarilyo sa bulsa ng pantalon niya. Nagsindi siya ng isang stick, pero na maalala niya ang sinabi ni Teresa sa kanya, ay agad din niyang pinatay ang apoy at itinapon ng sigarilyo. Bigla ay niyarayas niya nang nagaang gabi pa pala siya hindi naninigarilyo. Mula na pagsabihan siya ni Teresa at napangiti siya kapag Juan ay napailing. Pagmamahal sa kapatid at kay Teresa nahahati ang isipin ni Wendell, mga kafelisidad. Pero anong magagawa ni na Teresa at Wendell kung talagang desididong tumuloy si Winston sa basilan? Kaya naman, abangan!